Naglakad-lakad si Jinwoo at Juhi habang nag-uusap tungkol sa laki ng pinagbago ni Jinwoo. Kabaliktaran nito si Juhi dahil hindi siya nagbago at napagtanto niya na sobra siyang mahiyain para maging isang hunter. Dapat rin ay sumasali siya sa mga A-rank raid, ngunit pinipili niya lagi ang pinakamababang mga rank. Hindi na rin masama dahil doon niya nakilala si Jinwoo at unang beses na nagamot. Lagi siyang nasasaktan ngunit hindi niya malilimutan ang determinado nitong mga mata sa mga misyon. Binalik ni Juhi ang kristal na ibinigay nito at sinabi na magreretiro na siya. Babalik na siya sa kanyang mga magulang ngunit nagkasundo ang dalawa na magkita ulit sa susunod. Sa pagbalik tanaw, makikita na si Woo ay lubos na nagdududa kay Jinwoo. Hindi siya naniniwala na ang E-rank na tulad niya ay tatalunin ang B-rank na si Kang. Natuklasan na rin na hindi nagkaroon ng reawakening si Jinwoo kaya't hinayaan na ito ni Woo. Ngunit nagbigay siya ng babala. Narinig ng kapatid ni Hong na si Dongsu na si Jinwoo at yun lang ang tanging nakaligtas matapos mamatay ang kapatid kaya maaari siya nitong tugisin. Nakakagulat ito dahil si Dongsu ay isang S-rank hunter. Maaaring walang pakialam si Dongsu sa katotohanan at marahil ang ikinakagalit niya lang ay nabuhay si Jinwoo pero ang kapatid ay hindi. Sa kasamaang palad para kay Jinwoo, walang bisa ang batas laban sa mga S-rank hunter at posible silang magdulot ng mga himala o sakuna. Isa sa mga halimaw na ito ang tutugis kay Jinwoo kaya inirekomenda ni Woo na umalis siya ng bansa kasama ang pamilya. Naisip lang ni Jinwoo na pagkakataon uli ito upang lumakas dahil kung hindi niya magagawa yon ay hindi siya makakaligtas. Dumating si Jinwoo upang tagpuin si Yu, ngunit labis siyang nalito sa nakita. Ipinaliwanag ni Yu na ito ang kanilang strike team. Naghanap talaga siya ng mga kwalipikadong hunter na may mga dahilan kung bakit hindi makapagtrabaho at nahihirapan sa kabuhayan. Binanggit ni Jinwoo na nagsama pa siya ng high school pero ipinunto nitong siya'y kwalipikado rin gaya nila. Pero napanghinaan siya ng loob nang malaman ni Jinwoo na siya ay E-rank lang na walang mga karanasan. Ngunit hindi ito mahalaga dahil sinabi ni Jinwoo na maghihintay lang sila sa labas at silang dalawa na ni Yu ang bahala sa lahat. Tatanggap sila ng 3 milyong yuan kada isa at maganda ang kasunduang iyon dahil wala silang gagawin. Ang kondisyon lang ay hindi nila ito maaaring ipagsabi kundi ay magbabayad sila ng 10 beses na halaga ng kanilang natanggap. Natanggap ni Jinwoo ang stealth rune nang talunin si Kang at ginamit niya ito upang matutunan ang stealth skill. Handa na si Yu at nagulat si Jinwoo sa nakita niya dahil mayroon na naman itong napakamahal na armor. Ipinunto ni Jinwoo kung gaano kailohikal ang ganoong armor at inutusan siyang tanggalin ito. Pero pinayagan na ni Jinwoo na manatili ang helmet at pumasok na ang dalawa sa portal. Iniisip ng ibang hunter na sila'y mga baliw para pasukin ang C-rank dungeon nang sila lang ngunit wala silang pakialam dahil pinal na ang kontrata. Hinahanap ng kapatid ni Jinwoo ang kanyang kaibigan na si Songyi at makikitang ito ang high school sa strike team ni Jinwoo. Pinag-usapan ng mga hunter na ang buong strike team ay aabutin ng 2 oras para makumpleto ang ganoong raid kaya nang makita nila si Yu na lumabas, inisip nilang tumakas lang ito. Pero mas ikinagulat nila nang magsara ang lagusan matapos nilang lumabas na nangangahulugang tinapos nila ang dungeon. Hindi makapaniwala ang mga hunter, ngunit sinabihan sila ni Jinwoo na magmadali dahil gusto niyang pumunta sa isa pang portal. Ang kanilang layunin ay magsagawa ng 3 raid sa isang araw, ngunit hindi pa rin makapaniwala ang iba na nakatapos sila ng isa. Sa isa pang raid, dinurog ni Jinwoo ang ilang mga goblin habang ginagawa ni Yu ang pagmimina. Tinapos ni Jinwoo ang mga goblin at nag-level up. Tagumpay din ang sumunod na raid at lalo pang tumaas ang level ni Jinwoo. Nagdaan ang mga araw at patuloy lang sila sa pagtapos ng mga dungeon ng sila lang. Nagsimula silang humarap sa mas malalakas na halimaw, ngunit ramdam ni Yu na mas lumalakas din si Jinwoo. Kapaki-pakinabang ang stealth skill ni Jinwoo at nag-level up rin ang kanyang dash skill. Nakakuha siya ng ilan pang mga skill at napagtanto na napakalakas ng mga ito nang gamitin niya sa isang lobo. Si Jinwoo ay marami ng bagong skill ngayon ngunit walang sapat na mana para magamit ito ng matagal. Uminom siya ng potion para dito at nagpa siya na magfo-focus sa pagpapataas ng intellect ability sa susunod. Nagpa siya rin siya na huwag munang bumalik sa kastilyo ng demonyo dahil sa tingin niya ay nasa pagitan pa lang siya ng B-rank at A-rank sa ngayon. Biglang inilantad ng sistema na nakamit na niya ang kinakailangang level para sa job change quest. Sa ibang lugar, sinabihan ang manager ng isa pang guild na si Anne na may strike team na gumagasta ng dobleng halaga para bumili ng mga C-rank na lagusan. Ang pinuno ay ang mayamang batang si Yu, ngunit tila chapsuy lang ang kanilang grupo.
Nakilala ni Ann ang pangalan na Jinwoo mula sa insidente ng Double Dungeon at pakiramdam niya ay may nangyayaring interesante. Sa ibang lugar, lumabas si Jinwoo at Yu mula sa isa pang portal na matagumpay. Napaisip si Jinwoo kung mayroong problema sa mata si Songyi, ngunit sinabi niyang wala yon. Pagbalik kay Ann, nagulat ang kanyang assistant sa posibilidad na nagkaroon ng reawakening si Jinwoo. Nagawang makaligtas ni Jinwoo sa 3 malalaking kalamidad. Laging malaki ang bilang ng mga nadidisgrasya, ngunit palagi siyang kasama sa mga nabubuhay. Reawakening lang ang makakapagpaliwanag nito, kaya nagmadali si Ann para obserbahan ang bata. Dumating si Ann sa portal kung saan naroroon si Jinwoo, ngunit nagulat siya na tila isa itong piknik. Ipinaliwanag ni Songyi na bawal sila sa lugar na yon at ipinunto sa kanila na isa siyang hunter. Inamin niyang bahagi siya ng strike team at nagulat si Ann nang malaman na iniwan ni Jinwoo ang grupo para pumasok sa dungeon ng mag-isa. Iniisip ni Ann na si Jinwoo na ang pinakamalaki niyang natuklasan, ngunit umalis lang ito bigla. Lumabas ang mga lalaki sa lagusan at sinabi ni Jinwoo na magiging abala siya bukas. Hindi siya makakapunta sa anumang raid kaya't hininto muna nila ang ilan dito. Makikita ang kakaibang eksena kung saan biglang nagising si Choi mula sa bangungot. Tumingin siya sa ilang mga papel at tinukoy na malapit na ang oras para sa isa pang misyon sa Jeju Island. Natapos na ang araw ni Jinwoo sa mga raid at nagpakilala si Ann bilang manager ng White Tigers Guild. Isa ang guild na ito sa pinakamahusay sa bansa at palagi silang naghahanap ng mga bagong talento. Nagpasalamat si Ann at agad na inalok si Jinwoo ng dobleng halaga kumpara sa binabayad ng Eugene Construction kung sasali siya sa kanyang guild. Kumpiyansa si Ann na hindi tatanggihan ng isang E-rank ang alok, ngunit nagulat siya nang alamin ni Jinwoo kung magkano ang pangunahing tanggapan ng kanilang guild. Nagkakahalaga ito ng 50 bilyon, kaya nagulat ang lalaki nang ibunyag ni Jinwoo na ang Eugene Construction ay babayaran siya ng isang gusali na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Nagpakita si Jinwoo ng patunay, ngunit ibinunyag ni Ann na hindi siya kwalipikado na ialok ang kanilang 50 bilyong gusali. Umalis si Jinwoo dahil nawalan siya ng interes, ngunit gusto niyang malaman kung paano siya nakilala ni Ann. Kinabahan si Ann nang siniguro ni Jinwoo na hindi siya gumagawa ng kakaiba at biglang nawala. Napagtanto ni Ann na ginamit ni Jinwoo ang stealth para hiwain siya at nagulat kung paano na-reawaken si Jinwoo na may stealth ability. Sinabi ni Jinwoo na huwag siyang lilingon, kaya ipinaliwanag ni Ann na nag-iimbestiga lang siya kung sino ang bumibili ng mga lagusan. Gustong malaman ni Jinwoo kung sino pa ang nakakaalam ng tungkol sa kanya at ipinaliwanag ni Ann na siya lang at isa niyang tauhan. Nagbabala si Jinwoo na kung may iba pang makaalam ng tungkol sa kanya, ay sila ang una niyang paghihinalaan. Sumang-ayon si Ann na panatilihing lihim ang lahat kaya't nagpakita muli si Jinwoo. Kailangan ni Jinwoo na patuloy na bumili ng mga lagusan, ngunit problema ito para sa guild dahil kailangan nilang sanayin ang mga miyembro. Pumayag si Jinwoo na bilhin nila ang 3 lagusan sa kanya, ngunit nagulat si Ann nang sabihin ni Jinwoo na ito ay 300 milyong yuan kada isa. Nakiusap ang lalaki na ibaba ito sa 200 milyon at nakakagulat na pumayag si Jinwoo. Nagkasundo ang dalawa sa 3 lagusan, ngunit hindi pa sila tapos dahil may gustong ibigay si Jinwoo sa kanya. Sinabi niya kay Ann na isara ang mata at buksan ang bibig kaya't ibinigay ni Jinwoo ang potion para sa hiwa niya sa mukha. Sinabi ni Jinwoo na may tiwala siya kay Ann, ngunit ipinaalala dito na manahimik. Nagtaka ang assistant ni Ann kung ano ang nangyari at sinabi ni Ann na maaaring mas malaking bagay pa si Jinwoo kaysa sa iniisip niya. Kinabukasan, kinumpirma ni Yu na natanggap nila ang 600 milyong yuan. Ipinunto ni Yu na balak rin nilang kanselahin ang mga lagusan, kaya't hindi siya makapaniwala na naibenta yon ni Jinwoo sa ganoong halaga. Gusto pang malaman ni Yu ang tungkol dito, ngunit sinabi ni Jinwoo na ito ay sikreto. Pagbalik sa guild, natuklasan ni Ann na niloko siya ni Jinwoo dahil may ilang mga C-rank na lagusan ang lumitaw at lahat ay ibinebenta lang ng mas mababa sa 70 milyong yuan. Nagpadala si Jinwoo ng mensahe at sinabing patas na sila ngayon dahil sa pang-espiya ni Ann. Napagtanto ni Ann na hindi dapat basta-bastang kinakanti si Jinwoo, ngunit natuwa siyang makuha ang kontak nito. Sa ibang lugar, makikita si Jinwoo sa kalsada dahil siya'y umalis para malaman ang tungkol sa job change quest.